Mga kapatid, dito sa panonoorin natin mula sa One Indian News, mga tol, no? Pumasok na ang puwersa ng Amerika dito, mga kapatid, sa ating bansa para tulungan tayo na i-upgrade, no, yung ating mga pasilidad dito, mga base militar, mga kapatid, ng ating AFP kasama na rin ng US. Ayon nga rito sa title, mga tol, kung babasahin natin, eto, US enters South China Sea War. Sabing ganun, Trump sends army to Philippines in massive base upgrades near China. No, para daw sa pag-upgrade ng ating mga pasilidad dito, mga tol. Napalagay ko ito'y tututulan talaga ng China. Lalong-lalo na no, mga pakawala nila rito sa Pilipinas, mga tol. Tututulan din yan. No, so etong video panonoorin natin, mga kapatid, ay mula rito sa One Indian News. Siyempre tayo ay magbibigay lang ng reaksyon, magbibigay ng komentaryo at opinion. Kayo pwede rin kayong sumama sa ating talakayan. Bago natin to panoorin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Yan o, US boost presence in Palawan. Saktong-sakto, mga tol, sa Palawan. Kung saan nga kanina tinalakay natin, kinumpirma ni Secretary of National Defense sa Gibo Teodoro na walang nakadeploy na army dito sa may Palawan dahil kulang tayo sa tao. So yung mga ganitong presensya o tulong mula sa ating mga kaalyadong bansa, napapanahon na talagang kailangan natin. Ito, naval upgrade near Second Thomas Shoal o yung sa Ayungin Shoal. Philippines Defense get a lift. Ito yung mga kagamitan nata binababa. US-backed facilities eye strategic waters. Yan mula sa One India to. Ayan sabi the US is upgrading naval detachment Oyster Bay in Palawan, Philippines to boost military presence. Mga tol, alam natin na lahat ng mga kontra sa Amerika, pabor sa China, kokontra dito, mga tol. Sigurado yan. At di ba nung isang araw nga na pag-usapan natin, sabi sa report, meron daw hinire ang China na isang local Filipino firm dito sa Pilipinas para magpakalat daw ng mga mapanlinlang na mga propaganda para tuluyang maagaw sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya tayo, mga kapatid, bilang mga Pilipino na laging babad sa social media, sa internet, mga tol, dapat maging tayo, mapagsuri, mga tol. Saka alam naman natin, di ba, ang West Philippine Sea atin. Kahit na anong sabihin nila, kahit anong ipakalat nila, malinaw na sa atin yan. Tayo ang kinatigan ng batas international, kailangan nating ipaglaban yun. Saka hindi lang para sa ating mga Pilipino ngayon, maging sa mga susunod nating henerasyon, mga tol, sila magmamana niyan. Di ba? Mayflower 400. Nearly $1 million contract with Ace Builders will support small boats and unmanned surface vessels. Wow. So ito ba yun? Ito, mga unmanned surface vessels to. Walang nagpapatakbo Yan ata yun So ito sa Palawan. Palawan is strategically located facing the South China Sea, a crucial waterway. Sabi nga dun sa balita, di ba, sa News 5, madalas pa naman dito, mga tol, mamataan yung mga Coast Guard ng China, mga barko ng China. Tapos dito pa walang army. Though merong mga pulis dyan, merong mga ibang uri ng mga sundalo natin. Pero yung army mismo, yung mga sundalo na territorial talaga yon, wala, kulang tayo sa tao, sabing ganon. May Navy, may Air Force dyan, pero AFP wala, Army wala. So ito,
The upgrade will strengthen the Philippine Navy's operations in the West Philippine Sea. Etong upgrade na to ay magpapalakas, no, sa Philippine Navy. Wah, magandang bagay yun. Ewan ko na lang talaga kung tututol sa... Ay naku po, yung mga ganun talaga hindi dapat sa pwesto eh. Palawan already hosts the largest US military facilities in the country under the EDCA. Yan o, yung EDCA na tinututulan din ng isang mambabatas. New infrastructure includes boat hubs, airstrips, and logistical support facilities. So ito yung mga gagawing infrastructure dyan. Napopondohan ng Amerika, mga tol. O yan o, a 3-kilometer runway in Balabac will serve both civilian and military aircraft, no? Runway para sa mga eroplano 'yon. An additional boat hub in Quezon is close to Second Thomas Shoal, a contested area. Oo, laging ano yan eh, laging nagkakaroon ng mga ano diyan eh, harapan eh. Yung mga ganitong tulong talaga kailangan ng Pilipinas ngayon, lalo na naharap tayo sa matinding problema. Expert warns of urgent need to improve Navy sustainment and operations. Kailangan na. Urgent na, sabi. US presence has geopolitical implications for Philippines defense strategy. Totoo naman. Sad to say nga lang, syempre, di ba, tinututulan ng iba, mga tol, ewan natin, bakit ganun sila mag-isip? Scholars caution against potential dependency on US military support. Hindi naman, sabi kasi, scholars caution against potential dependency on US military support. Alam nyo mga kapatid, ang Pilipinas, syempre sarili tayong soberanya eh. Bagamat ngayon mga tol, makikita ng iba na parang nakadepende tayo sa US sa suporta ng Amerika. Well, kasi mga kapatid, para tayong baby brother nila na tinuturuan pa maglakad. So sa umpisa talaga, meron kang walker, 'di ba? Meron kang hawak, meron kang mga ganon, hanggang sa makaya na natin talagang tumayo sa sarili nating paa at saka humakbang. Kung walang mga suportang ganito mga tol, baka hindi na talaga tayo makalakad kahit kailan. Bakit? Kasi habang nagpapalakas tayo, binabakbakan na tayo ng kalaban eh. Paano 'yun, 'di ba? So ngayon mga kapatid, etong suporta ng Amerika, bukod dun sa mga support, tulong na ibinibigay nila, para din natin silang shield. Para natin silang proteksyon na mga bodyguard para walang lumapit sa atin. Gigets ninyo? Kasi mga kapatid, yung iba, ang sinasabi ng iba, yung presensya ng Amerika daw dito sa Pilipinas ang magiging dahilan kung bakit nanganganib lalo ang ating bansa. Well, hindi ko ganyan tinitignan yon mga kapatid ha. Oo, dapat mga tol, wala tayong pinapanigan na kahit na saang mang bansa. Pero ito yung mga tumutulong sa atin eh. At tinitignan ko yan at dapat din nating tignan mga kapatid bilang deterrent natin. Ibig sabihin, kung halimbawa ikaw, isa kang maliit na estudyante sa school na panay nilalapitan ng mga bully, pinabatok-batukan ka, inaagaw baon mo, kinakalat yung mga gamit mo. Pero pag meron kang kasama, kaibigan, tropa, close, best friend na malaki na handa kang ipagtanggol mga tol, yung mga bully hindi makakalapit sa iyo yun. Diba? Ewan ko kung nagigets ninyo. I hope nagigets ninyo mga tol. Kaya nga ganun natin dapat tignan etong tulong na ibinibigay ng Amerika habang ang Pilipinas nagpapalakas sa sarili. Pero bukod dun sa tulong ng Amerika mga kapatid at bukod sa ginagawa nating pagpapalakas, meron tayong isang problema na humaharang doon sa pagpapalakas natin. Ano yun? Yung mismong mga kapwa natin Pilipino na tila ba hindi sang-ayon sa suporta ng Amerika. Yung mga kapwa natin Pilipino na binabaliktad nila mga kapatid, na parang ang pinapalabas nila yung Amerika pa ang nagdadala ng gulo dito sa Pilipinas. Na kung titignan nyo nga mga tol, pag inalis ba natin ang Amerika dito sa Pilipinas,
Sasabihin ba sa atin ng China, hindi na namin kayo guguluhin. West Philippine Sea, inyo na yan. Hindi eh. Baka nga mas lalo nilang agawin yan kasi wala na tayong Big Brother na pwedeng tumulong sa atin eh. 'Di ba? Sana nakukuha ninyo 'yon mga tol. Tuloy natin. The expansion reflects U.S. strategic priorities and strengthens Philippines-U.S. security ties. Diba? So sana mga kapatid na gets ninyo yung pinupunto ko dito sa reaction video natin. Kasi syempre mapapanood nyo yan sa mga balita, mapapanood nyo sa mga social media. Tulad nga nung sinabi natin kanina, sabi dun sa report, ang China daw nag-hire ng isang local Filipino firm para magpakalat ng mga mapanlinlang na propaganda. If ever na totoo man yun at makikita nyo lalabas sa mga social media ginagamit ninyo, baka mapapaniwala din kayo. Oo nga no, US nga nagdadala sa atin ng gulo, delikado tayo rito, kaya dapat palayasin na ang US dito. Kasi mga kapatid, eto nga yung natin eto nga yung parang puwersa natin ngayon na kapag yan inalis mo mga tol, ano nang mangyayari sa atin? Ewan ko ba? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.